Ganito na po isalarawan at ituring ni dating Senador Sonny Trillanes si Sara Duterte. Inyo pong pakinggan ito dahil ito po ay interview sa kanya ng mga mamamahayag. Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Impeachment, sir, kasi di ba remember, nung Duterte times, kinasuhan ng sedition si VP Lenny. Kasi tingin nila, wala siyang immunity from suit. Ay, kailangan ka ba? Hindi pa kasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Sir, kailan ang impeachment filing? Makabayan sa December sila ikaw kailan? Yung grupo ninyo, sir, kailan? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Hindi natin alam. Sir, kailangan na dito kami. Basta hindi katagalan ng antay nyo. Yun na lang. Sir, huli na lang. Yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin. Kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA 2. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular, but after a few months, tanggal. So, kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. Sir, gano'ng karami yung may simpatya kay Duterte sa info ninyo? Ilang percent? Siguro mga less than 5%. Naman sabi. And mainly mga holding key positions sa AFP? No. Mga junior officers, mid-ranking. Yeah, so, yan, okay. Mga senior officers, so far, Wala. So, ayan. Ano inyong masasabi dyan? Si dating Senador Trillanes po yung nagsalita. Ang kanyang personal assessment, paniniwala sa galawan sa ngayon. So, kailangan daw po ay palitan na o mag-resign na. Tanggalin daw. O hindi lang resign, tanggalin si Sara. Totoo naman po yun. Ano man po ang mangyari, huwag naman sana. Kailangan mapangalagaan ang buhay at posisyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ano man ang mangyari, wala tayong magagawa. Si Sara ang uupo na presidente. Kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. Gusto ba niyong mangyari yun? Gusto ba niyong bumalik ang mga Duterte? Alam naman natin hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng hustisya ang mga di umano'y naging biktima nila. At yung malawakang di umanong korupsyon, napakatindi. Kung yun kagabi lang, yung hearing sa Quadcom, kahapon na hanggang kagabi, talagang manlulumo ka sa mga matitinding di umano'y sabuatan sa mga illegal na operation na puro pera ang involved. Pera sa illegal na business at perang legal. Legal kasi pera ng bayan. Tax money. Ano putukan kagabi kahapon sa Quadcom hearing. So, hindi po biro yan. Kung maniwala kayo, nasa inyo. Kung kayo ay Pilipino na nagmamalasakit, dapat kasama kayo sa mga
nagmamalasakit ding manatili si President Bongbong Marcos dahil siya yung elected president. Kasi kung papalitan siya sa anumang paraan, back to zero ang Pilipinas. Bali, wala ang ating pinaghirapan. Lagi na lang tayong paulit-ulit. Pagkatapos nating makatake off sa ekonomiya, sa international community, magandang buhay, bababa na naman dahil sa politika, dahil sa personal and political interest ng ilang sektor. Sabi nga ni Trillanes, mga lilimang porsyento naman niya mga yan. O di ba, 95% pumapabor kay Pangulong Marcos at sa ating gobyerno at ang paniniwalang dapat wag guluhin ang ating bansa ng ilang sektor o ng ilang grupo dahil lang sa kailang interest. Interest dahil nabuko na sila doon sa paglustay at paggamit ng perang hindi nila may paliwanag tapos nagwawala na sila. Kaya ang sinasabi ni Trillanes, kailangan matanggal si Sara sa pagiging Vice President para lalong maging matatag ang Pangulong Marcos. Kasi nga po, wala tayong magagawa. Yan talagang papalit kapag kahon nang wala sa lugar. Huwag naman sana. Sa 2028 pa, ang huling term ni Pangulong Marcos, kailangan matapos yun. Then magkakaroon ng eleksyon. Pero ngayon, paingay ng paingay sila, nag-people power na. Yan po, although wala namang power, no people. So, yun na ho, bahagi ng kanilang drama, senaryo, para sirain. Pero kayo mga Pilipino, dapat maging marunong tayo. Huwag kayong palinlang. Kawawa yung ating mga anak, ng ating mga apo, at ng kabataan. Dahil lang kailang, politika lang ito, interest lang nila. Hindi naman paglilingkod sa bayan niya. Hindi paglilingkod sa bayan ang layunin nila. Gusto lang nilang mangagaw ng kapangyarihan, bumalik sa kapangyarihan, at siguro ituloy ang kanilang mga dating ginagawa. Ngayon kasi bukom-buko na. Akala natin matino. Ako mismo, tumulong ako kay Duterte. 2025 hanggang 2022. Kasi ako sa paniwala akong matino, magaling, ganun-ganun, kung ano man paniniwala natin lahat. Kaya nga siya naging presidente. Pero enough na yung 6 years na siya naghawak ng kapangyarihan. Tapos na ang kanyang term sa ilalim ng saligang batas. Bakit tayo magduduterte pa? Ngayon naglabasan na yung mga di umano yung illegal na hindi niya maipaliwanag. Di ba? So enough na para siya tulungan. At ang tulungan natin ang kasalukuyang Pangulo, ang kasalukuyang administrasyon dahil ito ay may mandato sa magitan ng paghalal ng taong bayan ng 2022 eleksyon. In the comment reaction, malaya po kayo. Isang issue pa, alam mo ito, gusto kong binanggit ko, tinarapi ko na ito ng isang video, isang araw. Ito sinasabi ni Sara Duterte na ang mga Marcos daw may kinalaman sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Talagang pinalalaki lang ang issue alam mo palang mga Marcos na may kinalaman dyan. Kung yan ang iyong paniniwala, bakit sumama ka kay Marcos ng 2022? Bakit nag-unity kayo? Ano yun? Sara Duterte. Sinasabi mo may kinalaman ng mga Marcos kay Ninoy, pero bakit nagsumama ka ng 2022 election? Ano yun? Di ba panluloko yun sa bayan? Kung meron kang alam na ganyan at meron kang ebidensya ang Marcos ang may kinalaman kay Ninoy, bakit nakipag-unity ka? Bakit nakipag-alyado ka ng 2022 presidential election at vice presidential election? Di ba? Personal interest mo yan. Gusto mo lang manalo. Yung pala alam mo, yung sa manamahan mo, ganun ang iyong paniniwala. Anong klaseng prinsipyo yan? Alat talaga, no? Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share, subscribe kung hindi pa, para lagi kayong kasama ko sa mga pagtalakay ng maraming issue rito.